Hey, you know, I was in Dumaguete the past 2 days, and I Okay? did not know the Repercussions. ramifications Okay. of what has happened and what I Okay, pause natin dyan. So, what is the video all about? So, kung napanood niyo yung serye ko dito kay Attorney Regal, meron siya, ang nangyayari kasi ngayon, inaatake siya ng mga DDS. Di ba I told you, it's a coordinated attack. So, ano yung naging resulta nun? So, na-cancel siya. Ibig sabihin, nag-unfollow sa kanya yung mga tao. Okay lang yun, attorney. Ako rin, nangyari rin sa akin yan eh. Nag-unfollow. Sa simula talaga, it feels really heavy kasi parang yung mga pinaghirapan mo sa social media, biglang mawawala. So, kung napanood yung first part nito, kung saang platform man kayo nanonood, what happened was, she was discussing the results or the results of the interim release ni Rodrigo Duterte. And according to her, banda rito kasi, she was merely discussing yung sinabi ng ICC. I think it's better if we heard if it comes from her. Okay. accord due process. I echoed the accusation. Yeah. That was not my judgment. Okay, so kasi sabi niya sa bandang dulo nung unang video niya, sabi niya gano'n, yung matandang Duterte daw, in Tagalog, sabi niya gano'n, yung matandang Duterte daw ay nakakulong doon because nag-deny siya ng due process doon. Do, so ang ngayon, siya na yung nabibigyan ng due process na dininay niya doon sa mga tao. Pero in the defense of Attorney Regal, ine-echo niya lang daw yung decision ng ICC. Nothing more, nothing less. Kung baga, binabasa niya lang. Ang problema kasi, napanood ko na rin video, of course. Nung pinapanood ko yun, hindi niya kasi kinwalify that the ICC said, parang ang nangyari kasi, parang POV niya. Yun yung dating sa akin, okay? Well, eto ngayon, ine-explain niya. Tuloy natin. And when I said now he stands before a court Yan. that listens patiently, She was echoing. what I truly meant was this. For the first time, the very man accused of denying due process, he was accused that he denied due process in the Philippines when he was president. Siya na yung binibigyan. But now he is given the full measure of it. The very fairness he was said to have denied, Ayun. he now receives completely. So, this is, what she's saying is that in-echo niya lang yung decision ng ICC. It was not her words. It's the words of the ICC and she is merely teaching the law. Okay lang yun, attorney. Kasi whether or not, basahin mo, i-qualify mo yan as decision ng ICC or hindi. It's an anti-Duterte stand. Kasi the narrative is the kidnapping narrative. Nakalimutan mo na, mas alam ko pa yung talking points ng mga Duterte. Kasi, to a normal DDS, it sounds to me na kinakampihan mo ang ICC. Mali ka doon. Kalaban ng ICC. Mahina! So, ano ang accusations niyan? Binayaran. Binayaran ni Martin Romualdez. Ganyan. Or binayaran ng mga kalaban ng mga Duterte. Banda rito, she will deny, banda dulo, she will deny the Romualdez bayaran part. I'm just saying sa inyo para kung gusto nyo ng summary, eto na, di ba? Now, let's skip here kasi dito i-explain niya yung kung bakit siya sinabi yon, okay? In the International Criminal Court, I admit it was poorly written. Why? Why? Nagsasorry siya kasi nga nakakancel na siya. So of course, alam nyo kasi sa social media, may dalawang klase ng content creator. Yung may paki sa views at saka yung walang paki sa views. Lahat kami, kahit political vlogger ka, kahit na kahit na normal na vlogger ka, at one point in time, makakati ka sa views. Parang kailangan mo ng views eh. Pero once you get past that, you just don't care anymore. Parang ako, di ba? I could not care less nowadays. Kasi, ano yan eh, mamaya explain ko sa inyo kung bakit natutunan ko na mag-move on sa ganyan. Si Atty. Olivia, syempre,
Ang sarap niyan kasi ang dami niyang views, eh. Kakampi niya yung mga DDS, eh. Tuloy natin. Maybe I was tired, maybe I Ay, wanted to sound poetic, or maybe I oh just my. wanted to stir conversation. But you don't apologize for it because you are just teaching the law or at least a version of the law that is pro-ICC, okay? Kasi dito, i-highlight niya yung tama daw si Baste for making demanda sa ano. Mamaya, papakinggan natin yan. Relax, relax. Napanood ko na to, so kaya ko nang i-summarize. Oh. And yes, Hmm. I got what I wanted. The Okay. discussion happened. Kaso, But most of it, sadly, became personal. of course, most of it became ad hominem. Sasabihin niya yan eh. Oh. It became a flood of ad hominem attacks. Hindi ka ba sanay? Is this your first day? DDS yung mga yan eh. Alam nyo, madam, kung gusto nyo ng walang ad hominem, doon kayo sa pink. Walang ad hominem doon. We can agree to disagree. Ako, kinokorek ako ng mga kakampings kung mali ako. Pero hindi ako ina-ad hominem. Ang madalas na ad hominem talaga sa mga DDS. Weapon nila yan. Sandata nila yan. Kung baga sa toolkit nila yan yung number 1. Lahat ng political vloggers meron ganyan. Siguro, kung irarank ko si Banat ba yung number 1 sa ad hominem, di ba? Kasi siya yung nagsimula ng ad hominem attack kay Madam eh. Si Tio Moreno medyo okay pa kasi sinundan ko talaga to eh. Kasi alam ko na magkakaroon ng coordinated attack sa kanya. Tama ako. Yes, yes. Di ba si Attorney Trixie din nakikisali na all of the DDS vloggers already has something negative to say sa kanya. That is the point na kaya ako hina-highlight yan. I told you many times, alam ko yung galawan nila. Tuloy natin. Now, what do we mean by ad hominem? Hindi, alam na natin yan. So, let's skip here kasi ito yung sa kidnapping. Not for lying, but for thinking differently. Yun. Kasi you cannot do that. Dahil nga, sa kulto ng DDS, dapat pare-parehas kayo ng mindset. Bawal magkaroon ng tinatawag na critical thinking. That's wrong! Mali ka doon, attorney. So, ngayon, siguro nandito yun. Media team were like crazy already. But if you wish to unfollow my page, do so freely. Dapat kung gusto nilang mag-unfollow, di mo nilang in-address. Kasi ganito yan. Explain ko sa inyo sa social media. Kung wala kang pakialam talaga sa views, hindi mo na a-address. We just don't care. Just keep on going, di ba? Keep on moving on. Pero the fact of the matter na ina-address niya to, meaning to say, na-hurt siya. Ganon. Dapat matigas lang. Matigas lang dapat. You are free. As free as I am to express my truth. Actually, hindi nga yung truth eh. Kasi nga, ano lang yun eh. Binabasa niya lang yung decision ng ICC. It's mere, kumbaga, kung titignan mo yun dun kasi sa education, may taxonomy, nasa baba yun eh. Comprehension lang yung kailangan mo dun eh. Ako, nag-gets ko yung sinasabi niya. Pero, ang mali lang siguro sa kanya, hindi niya kinwalify kasi. Well, that's me. Pero I don't really care eh. Kasi nga, kahit anong sabihin nyo, kulong si Tatay Digong. Wala na yan. Sorry mga ka-DDS pero kailangan nyo nang tanggapin. He will die there. Talay. I give you that freedom. Give me my freedom as well. Hindi pwede. Kailangan pare-parehas kayo mag-isip. Kulto nga eh. Madam, kulto nga eh. Religion nga ang DDS eh. Puong nasa rehas. Dito naman. My advocacy lives on. Naku, wag kang iiyak. That is so weak. Dapat ganyan. Kasi nga, nababawasan na siya and binabanatan na siya ng mga DDS supporter. And mahirap yan kasi nga, yung fan base niya kasi, fundamentally, or yung pinaka base niya is DDS. Okay? Hindi naman siya pink eh. And pinanonood ko siya, most of her content is pro DDS. Ngayon, sasabihin niya dyan yung kidnapping narrative. Di ko lang makita eh. Pero
I will attest na sinabi niya dito yung kidnapping narrative na tama daw si Baste Duterte na i-demanda ang gobyerno for kidnapping Tatay Digong, na sinurrender yung sovereignty nila because of na yun yung nasa constitution, yada yada yada. Pero the point is, dapat hindi mo kinontra nung simula. Now, banda rito, pakinggan natin. Di man ko DDS. No, yung mga fanbase mo ang DDS. That we can change the strategy on Yan. Ngayon, she is saying na dito na ito yung sa strategy part. POV over siguro 99% was leaning to Duterte. Yan. Totoo But yun. that POV, I admit, it might be Negative sa off. Duterte. Oo. Because Bakit nagsosorry ka? Huwag ka mag-sorry. Natuturo ka ng batas eh. Kasi hindi na-appease yung Duterte fanbase. Now, ang main point niya kasi, kaya ganun yung sinabi niya daw, is that we need to recalibrate yung strategy. Tinawag niya rin na master strategist kasi si Tatay Digong. Kasi, truth be told, sinabihan niya naman na hayaan niya na siya sa ICC. Katulad kay Roque, wag nang makialam, di ba? Pero hindi mo naman makokontrol sila VP Sara, sila yung mga ibang kapamilya na mag-update sa media. Hindi mo naman makokontrol yung mga alipores, yung mga basura doon sa dahig na tao na nag-aaway tungkol sa Humba, di ba? They cannot help themselves gravitate towards the old man. Truth be told, ako, mapakita ko lang sa inyo, former DDS ako, ayan, no? Meron akong katibayan, kayong katibayan ko ng pagka-DDS ko, di ba? May bowler ako from 2016. So, I'm just saying na may point si attorney na tigil-tigilan nyo na muna si Duterte sa dahig. Kasi kayo yung magsasabotage niyan eh. Di ba in-echo niya yung sinabi ko? Sinabi ko yan, di ba? Sinabi ko yan dating-dati pa. Na si Sara Duterte ang sasabotage sa tatay niya. Kasi nga, ang kailangan nyo, just let due process takes its course. Kasi nga wala na sa kamay natin yung buhay ni Duterte. Yung life and liberty niya is nasa ICC na. Tapos anong gusto nyong gawin? Magkagulo sa harap ng ICC, mag-away sa Humba, di ba? So, that's the point. Now, ang akin lang kay attorney, sana hindi ka nag-sorry. Panindigan mo! Panindigan mo! Bawal mag-sorry eh. Wala nag-sorry eh. Kasi nga, mahal niya yung views, 'di ba? Kasi ganun 'yun eh. 'Di ba? Anong sabi ko, may dalawang klase ng content creator. Isa may pakialam sa views, isa gusto lang mag-post. Problema, hindi pa nakaka-get over dun sa cloud si attorney. And mahirap talaga yung maka-get over na 'yon. Ako, masaya ako. Meron walang nanonood, mag-a-upload ako. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gaya mga lods.